Oh, ito guys, no. Seryosong usapan 'to. Ito ay pinatawa ko lang kayo dun sa si BBM may umiiyak-iyak at saka si Kiko, no. Pinatawa ko lang kayo doon kasi ito yung seryoso. Alam nyo ba ang nangyayari dyan sa budget ng Pilipinas? Alam ko naman kayo updated lagi sa mga balita, pero bigyan natin ng punto itong mga insertion na nagaganap dyan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, no? Yung mga budget nila, merong mga nangyayaring insertion ng bilyong pera, no? Na hindi natin alam kung saan ba yun ilalagay. Hindi natin alam kung saan mapupunta. Walang specific kung saan nakalaan yung pondo na inilagay nila doon, na in-insert nila. In-insert lang nila, guys. Ang masakla pa dito, ngayon iniimbestigahan nila dyan sa Congress. Sila dyan, guys, ang nagtatalo-talo. Pero alam niyo yung sinabi ni Madam Inday Sara na dalawa lang yung nagmamanipula sa budget. May tama siya doon at may mali siya doon. Alam niyo kung bakit? Kasi tama si Saldico. Hindi nga naman yan mapapasa. Hindi mapapasa yung batas na yan o yung mga budget na yan kung walang approval ng mga kasamahan nila dyan sa Congress at saka sa Senate. So isa lang ang ibig sabihin yan, magkakatuon yung mga yan dyan. Kaya nga kanina natawa ako dun sa dun sa hearing no, about dyan sa budget na yan. Kasi nagtaka pa si JB Estrada, nagtaka pa at paano daw nakalusot. Ay di ba isa yan sa kasama sa BICAM? O hindi niya nakita yan na merong insertion na naganap dyan sa budget proposal? 'Di ba? O sino hindi mapipikon diyan, guys? Sariling dugot pawis natin yung kanilang kinukulimbat diyan sa gobyerno. Tapos itong mga loyalista, akala nyo ba hindi kayo apektado sa nangyayari? O sabihin na natin na yung iba sa inyo ay swelduhan, no? Buti na lang talaga hindi ako nag-sign up diyan. Kung ako yung nag-sign up diyan, isa rin ako sa masusuka sa nangyayari sa pamahalaan. Kasi kita ninyong maliwanag na maliwanag yung nangyayari, pero patuloy nyo pa rin ipinagtatanggol ang pamahalaan na yan. Kaliwat kanan ang pagnanakaw dyan sa pondo ng bayan. Yung PhilHealth na nga lang, contribution ng mga miyembro ng PhilHealth. Ano ang ginawa? Kinuha ng gobyerno at wala man lang pa-inform kung saan ba gagamitin o saan ilalagay ang pondo na kinuha nila. Na while yung PhilHealth, tad pa ng utang, may bilyon pang utang sa mga ospital. Hindi rin nila mapaganda yung pasilidad nila para mapabilis yung proseso pagka merong nangailangan ng tulong ng PhilHealth. At saka napakababa ng porsyento na inyong makukuha while pag kayo ay nagpa-hospital. Magkano lamang ang madideduct doon sa inyong babayaran sa hospital bill, 'di ba? Sino hindi manggagalaiti diyan? Tapos yung ating mga na-modernize na mga Navy, na paganda yung kanilang mga equipment, ayun, ginugutom. Wag nyo sabihin na bakit hindi wala naman kay BBM yung niyan, siya ang commander-in-chief. Hindi ba nagre-report sa kanya yung mga generals niya doon ng Navy? 'Di ba? Imposible hindi alam yan na yung kanilang Navy doon sa nagbabantay sa ating border ay walang kinakain. 'Di ba? Tapos may nabasa pa akong isang comment diyan na kesyo daw ay ginigipit ng China. Ito, tanungin ko kayo. Bakit nung panahon ni Duterte hindi ginaganyan yung mga Navy natin? Ibig sabihin, nire-respeto nila yung dating Pangulo. Hindi nila, kita nyo, libre pang mangisda yung mga mangingisda natin dyan sa Scarborough Shoal. Diba? Libre pang mangisda. Ngayon, nakapangisda pa? Hindi na. Ang katwiran nitong mga loyalista, ang luwang naman daw ng dagat, ay doon nga maraming isda. Kaya napahiya itong mga congressman na pumunta doon sa Ang sabi nung isang head nung grupo ng mga mangingisda nung tinanong nila, ay nung panahon ni Duterte, libre kaming mangisda dito.
sa lugar na to sa Scarborough at walang nangaharas. Tinutulungan pa sila ng mga Chinese Coast Guard. Ay ngayon, wala na. Hindi ka na makapasok diyan sa diyan sa West Philippine Sea. Tapos sige, pagtanggol nyo pa. Alam nyo yung pinagtatanggol ninyo, tudo ang pasaya, ang pasarap. While na yung pera na sweat and tears na pinagpagura ninyo, pinagpagura natin. Sabihin nyo, hindi ko naman ramdam na ako ang nagpapasweldo or ang kinukuha ng gobyerno ay pera ko. Ay ewan ko na lang sa inyo. Ewan ko lang pag natapos ang termino ng pamahalaan na to, di ko alam kung yung susunod na presidente ay kaya pa niyang iahon ang gobyerno, ang ating bansa. Kasi nung panahon nung nakarang administrasyon, magkano ang utang ng Pilipinas? 13 trillion. Pag di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pero pagkakalam ko nasa 13 trillion something. Nang pumasok ang administrasyon na to, magkano ang naging utang? Umabot na siya ng 16 trillion. May point something pa. Hindi ako may sabi niyan. Ang may sabi niyan, yung pasyonistang kongresista nung sa plenary debate. Tapos balak pa nilang mangutang ulit. Ang sabi nila, gumaganda ang GDP ng Pilipinas. Ay bakit ikay magpo-propose na naman ng 2.something trillion na uutangin ng ating pamahalaan? Sino magbabayad nun? Tayo na ng mga kawawang mamamayan. Napakaganda nung kampanyahan. Pagsisilbihan tayo. Dapat naman talaga na pagsilbihan niya tayo dahil empleyado natin sila. Sila ay nagtatrabaho sa gobyerno, public servant sila. Pero ang nangyayari, ayan, yuko tayo sa administrasyon na to, na tayo ang amo, tayo ang yuko dyan sa mga administrasyon. Pagka hindi ka pabor sa ginagawa nila, sa pagpatakaran nila, anong gagawin sa'yo? Haharasin ka nila, tatakutin ka nila, sasampahan ka ng kaso. Kaya ito si Congressman na Marcoleta, hindi ko lang alam kung ano ang gagawin ng mga yan dyan. Kasi lahat ng against sa kanya, against dyan sa pamahalaan, anong ginagawa? Ginigipit, tinatakot. Di ba parang martial law din, wala kang kalayaan na questionin ng gobyerno, 'di ba? Kaya ako nang gagalaiti diyan sa administrasyon na yan kasi nakatatlong zona na. Sa tatlong zona niya, wala pa siyang maipagmalaki na ito ang aking na-accomplish, ito yung aking natapos, mga angkin na lang ng proyekto. Hindi pa maganda ang implementation. Sinong may sabi? Si Kimbo. 'Di ba? Ang sabi ni Kimbo, hindi nasunod yung master plan. 'Di ba? Yun yung master plan pa ng dating pamahalaan diyan sa flood control na yan. Ayun, pinagmalaki ni BBM nung kanyang pangatlong zona. Ito pa. Ang dami talaga ng problema na nangyayari. Ang dami niyang travel, ang laki ng budget ng travel. Meron ba siyang nakuhang investor? Paki-inform ako kung meron para masabi din natin dito. Kasi ang pagkakaalam ko sa dami ng kanyang travel, walang sumama sa kanya para mag-invest sa Pilipinas. Kasi mataas ang crime rate. 'Di ba? Hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko, pero yun yung pagkakaalam ko at yun yung nakikita ko sa mga balita, headlines. 'Di ba? Yung katulad na lang ng mga bata, yung mga batang nawawala. Nakikita nakalagay sa sako. Talamak na naman daw ang drugs diyan sa Pilipinas. Magulo na naman daw. Lantaran na naman ang bentahan ng drugs. Yan yung pamahalaan. 'Di ba? At nasa top 10 na naman tayo, guys. Yan ang gusto ninyo. Lagi tayong nasa top 10 ng mga bansa na ganyan ang sitwasyon. Sige. Pagpatuloy nyo yan.